Ang freedom of speech po ay nasa ating konstitusyon. Libre po tayong i-criticize ang government sa kahit na saang venue, lalo na po kapag Freedom Park. Yung mga rallyista dyan po sa tapat ng Senate, merong permit yan mula dyan sa Pasay. Kahit ano po pwede niyong sabihin, basta wag lang krimen. Ang mga krimen po ay kapag nag-i-incite ka ng sedition, nag-i-incite ka ng rebellion o kaya cyber libel. Pero itong si Matibag, kahit hindi illegal, nagkakaso. Itong si Jack kinasuhan, ako kinasuhan, si Kiko kinasuhan. Abogado po ako, alam ko po yung sinasabi ko, tinutokso ko ang gobyerno para lumabas ang kanilang totoong kulay. Pero, yung sinasabi po na inciting to rebellion, no, yun ay kapag nananawagan ka na mag-take up ng arms at palitan ng gobyerno, ang tawag dun, rebellion, hindi revolution. Kapag sedition naman, sinasabi, patayin mo, saktan mo yung mga opisyal ng gobyerno o kaya hindi mo sundin yung batas. Pero ang ginagawa lang naman natin ay sinasabi lang naman natin ang damdamin. At tinatanong natin ang taong bayan, gusto nyo na bang patayin ng korupsyon? Kung sumagot sila ng oo, freedom of speech nila yun. Kaso nga lang, si Matibag at itong admin na ito, takot atang marinig ang totoong boses ng taong bayan. Pero yun po ay kanilang speech at meron po silang kalayaan na magsalita ng kanilang damdamin hanggat hindi sila nag-i-incite, hindi nag-uudyok ng publiko na magrebelde through arms o kaya naman ay hindi sundin ang mga batas sa ating bansa. Attorney, kung yung mga tulad ng bobo, tanga, murahin ang isang public official, yan po ba ay nasa ilalim pa rin ng freedom of speech? O mag-resign ka na? Ay, nasa ilalim ng freedom of speech po yan. Kaya kapag tinawag ko si Matibag that you are a large specimen of fecal matter, ayun po ay freedom of speech. Ako rin naman po ay criticize din eh. Tayong lahat po criticize. Pero wala pong problema doon. Yun po ay mahalaga para libre ang palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga opisyales ng gobyerno at publiko para mapahiya yung mga gumagawa ng masama. Kapag hindi mo sila ipapahiya, hindi po magbabago ang mga yan. Tingnan po natin ngayon. Dahil po kayo ay nagsalita, ako ay nagsalita, ang publiko ay libreng magsalita, kahit pa paano, hawak natin ang majority doon sa Senate. Kaso nga lang, kahit gumagawa sila ng kalokohan, ito pa rin, yung freedom of speech pa rin, ang patuloy na lumalaban para hindi nila maipagpatuloy ang kanilang kalokohan. Kaya kanina, kasama sa freedom of speech, yung pag-video, yung pag-enter nila doon sa Senate. Kapag hindi na video iyon, dinaharang na ni John Vic at ang kanyang mga school bukol na katropa. Hindi naman niya hinaharang eh. Niyayakap lang niya. Wow! Nagkataon lang, mag-isa siya, gusto niya lumabas, marami sila. Gusto niya tumabi yung marami at dadaan siya. Parang ganun eh. Oo, pero... Pogi din kasi yan to si Robin. Attorney, Sayang. Attorney, di ba ito si Director Matibag is attorney din? Opo. Hindi kaya sa ICC ito nag-aral ng pagka-lawyer? Pareho po kami ng school. Ateneo Law School din po yan. Ba't parang iba kayo ng alam sa Teacher nyo, iba batas? teacher nyo. Sa mundo po natin, merong demonyo at merong banal. Kayo na lang po ang humusga kung sino ang demonyo sa aming dalawa. Si Matibag yun. Hindi naman ikaw. Siyempre, guest ka namin eh. Pag guest namin si Matibag yung anghel. Pikon yan eh. Oo. Pikon yan. Oh, ibang klase ah. Torny, pag tinawag na magrevolusyon tayo, inciting ba yun? Ay hindi po kasi meron pong peaceful revolution. Yung EDSA 1, peaceful revolution po yun. Kahit sabihin nilang extra-constitutional yun, peaceful revolution pa rin. Kaya kapag nawagan ka sa taong bayan, revolution means widespread na pag-change ng government policies or government itself. Meron nga tinatawag na green revolution pag-change ng policy pagdating sa environment. So revolution is a wide term. Hindi po illegal kasi baka pwedeng tumutukoy ka ng peaceful revolution. Merong isang aspeto ng revolution na illegal. Pero rebellion yun, specific type of revolution. Yung rebellion requires taking up arms to overthrow the government. Hindi po naman natin pinananawagan na magkaroon tayo ng rebellion. Pero kung gusto ng taong bayan na gusto mag-rebellion, kayo na bahala doon at kayo na lang ang makulong. Kung sabihin, attorney, patayin ng korupsyon pwede. Huwag lang patayin yung korap. Kahit kasabihin mong patayin yung korap, meron din namang korap na hindi government official Correct. Kapag tayo po ay nagsasalita, merong plausible deniability na tinatawag. Ibig sabihin, hindi ka sure kung anong intention niya. Therefore, hindi siya papasok doon sa requirement ng prosecution na reasonable certainty of conviction. At hindi rin siya papasok doon sa criminal case doon sa korte na proof beyond reasonable doubt. Therefore, baka nagsasabi ka ng legal na pag-uudyok sa taong bayan. Therefore, hindi ka pwedeng kasuhan dapat at hindi ka dapat pwedeng i-convict
sa illegal na speech. Pero kaso nga lang, kapag ang gobyerno natin ay katulad nito, na guilty, kapag guilty ka po at takot na takot ka, kung ano na lamang ang nai-imagine mo at limitado ka na lamang doon sa bagay na kinakatakutan mo. Kaya akala nila illegal yung ating ginagawa. Pero mahalaga po yun na nagtitis tayo sa kanila para mailabas ang kanilang totoong kulay. Kasi yun po ang tanging paraan para mapagalaw sila, gumawa sila ng mga hakbang na hindi tayo i-repress o magbago ng pulisiya o magbago na lang sila ng pulisiya sa ating gobyerno. Marami pong mga magagandang mga civilizations sa mundo na malusog ang kanilang freedom of speech. Pero hindi nila rini-repress yung mga nagsasalita. Bagkus, gumagawa sila ng positibong hakbang para sa pagbabago. Pero itong administrasyon na ito, hindi gumagawa ng positibong pagbabago. Bagkus, kinakasuhan yung mga nagsasalita. Repression po ang tawag na yan. Ang nangyayari na po yan sa maraming mga bansa at hindi po nagtatapos yan kundi sa isang revolusyon, maayos man o hindi. Oh, hindi ako nag-uudyok